Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Thank you, Sister Mikay, for sharing that song. When answers aren't enough, there is Jesus. Okay, so salamat sa reminders and even encouragement sa awit, no, sa awitin na iyon. Okay, so tumayo po tayong lahat at bubuksan po natin ang ating mga Biblia. Open your Bible please in the book of Hebrews chapter 10. A very common verse para sa atin. Hebrews 10 verse 25. Hebrews chapter 10 and let us read verse 25 only. Okay, all together, ready, begin. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. God bless the reading of His Word. Lord, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Humihingi ng kalinisan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, O Diyos. Please restore our fellowship with you. And once again, Lord, fill us with the power of your Holy Spirit. Mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Turuan niyo po kami, gabayan, patnubayan, bigyan niyo po kami ng pusong bukas, pusong maturuan, O Diyos. Grasya na maisabuhay po namin ang mga bagay na gusto niyo pong ipaabot sa iyong iglesia sa umagang ito. Use your servant, use your word, glorify your name in our midst, O God. Tulungan niyo po ang bawat isa na nakikinig na makapag-focus, O Diyos, sa pag-aaral ng iyong mga salita sa umagang ito. Tanggalin niyo po lahat ng distraction, anumang mga hindrances, and we claim, Lord, the victory through Jesus Christ. Sundan niyo po kami sa aming pagpapatuloy, itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, so pwede na tayong umupo. Dapat pala hindi siya ma-off dito, no? Basahin ko siya sa isang translation, NLT, and then yung Tagalog. Sabi sa verse 25, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sa Tagalog, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw or yung muling pagbalik, no, ng ating Panginoon. Now, this verse is a warning. Warning po ito, babala against apostasy. Okay? Ano itong apostasy? Ito yung pagtalikod sa katotohanan. Pagtalikod sa Diyos. The Bible says that in the last days, sa mga huling araw, sabi ng Bible, many shall turn their backs from the Lord. Marami daw yung tatalikod sa mga huling araw, sa mga huling panahon, yung sinabi ng Biblia, marami po ang tatalikod sa Diyos. Many Christians will forget their commitment to the Lord.
Sa mga huling araw, marami daw yung mga Kristiyano na kakalimutan po nila yung pangakong ginawa nila sa Diyos. Kakalimutan nila yung commitment nila sa Diyos. Maybe dahil nga sa persecution na naranasan nila, or marahil dahil sa mga problema na dumarating sa buhay nila bilang isang Kristiyano, or maybe dahil sa mga pleasures na ino-offer ng mundo. Kaya nadadivert po ang focus ng karamihan. No, maging mga Kristiyano. Now, sa panahon po natin ngayon, may mga Kristiyano na naging kaugalian po nila ang tinatawag nating mag-church hopping. No? Sabi nga nila, no, dapat ang Kristiyano daw ay hindi palaka. No? Talon ng talon. So may mga Kristiyano na yung kanilang kaugalian ay naging nag-church hopping. Ibig sabihin ganito, lilipat ng church kapag na-rebuke siya sa kanyang kasalanan. May mga Kristiyanong ganon. No? At sana wag nating gawin 'yon. No? Kami na mga pastor, hindi namin kayo kilala kung ano yung mga personal nyo na nangyari sa buhay ninyo. No? But si Lord po, pag nag-rebuke sa atin, that means mas kilala po tayo ng Panginoon. No? Pero may mga Kristiyano na ganyan po ang kanilang mindset. Pag na-rebuke sa church, hindi na yan pupunta sa susunod na linggo. Maghahanap ulit yan ng ibang church. Ang problema, pagdating sa ibang church, na-rebuke ulit. Maghahanap ulit yon. No, yun yung tinatawag nating church hopping. At hindi maganda sa isang Kristiyano na ganyan. No? Lilipat ng church kapag bored na sa church dahil wala siyang katropa. Bantayan po natin yan. No? Mga seniors, katropa nyo, mga seniors din, ano? Young people, katropa mo, young people. Mga men, katropa men, ladies, katropa ladies. So, hindi maiwasan minsan, lalo na sa church natin, bago pa lang, minsan, hindi pa kumpleto yung mga organization, department natin. Palit tayo, bro. Ay, ito na lang. Okay. So, may mga dito sa church natin, minsan kulang ang grupo, no? Ay, hindi ako pupunta sa church kasi wala akong katropa doon. Ganyan ba ang motivation natin? So, dapat hindi. So, yung iba, lilipat ng church kasi na-bored daw siya sa church. No? Wala akong kasama doon eh. Out of place ako doon. No? Pero yung punta naman natin sa church, hindi yung tao. Tama? Yung punta natin sa church, si Jesus. Kaya kung ang motivation mo sa pagpunta sa church dahil sa ibang tao, pag nawala sila, wala ka na rin. No? Ay, hindi mo na ako pupunta ng church kasi wala akong kasama. Nakadepende ba sa kasama natin yung ating pagsamba sa Diyos? O Lord, kahit ako lang mag-isa, ikaw naman yung aking punta doon eh. Sasamba ako kahit ako lang mag-isa. No? But ang point natin, hindi maganda na lilipat-lipat po tayo ng church. No? Mayroong mga Kristiyano lilipat ng church kapag hindi siya natulungan ng kapatiran sa kanyang pangangailangan. No? Nangyayari po yan sa mga churches. Lilipat ng church kapag binawalan na siya sa mga mali, no, na kanyang ginagawa at desisyon sa buhay. Kasi dito po sa church, minsan nakukorek po tayo. No? Minsan dito sa church, nagagabayan po tayo. At kung meron kayong, halimbawa, may desisyon, may mali na nagawa, minsan, kailangan maging teachable po tayo. Tama? Because this is a family. No? Ito yung time, ito yung lugar na kung saan natututo po tayo. Yung iba, lumilipat ng church dahil na-invite ng ibang kaibigan sa mega church. Doon marami umaattend, masaya,
May praise and worship. Dito kami, ganito lang kami. Boring. Yung iba lilipat ng church dahil nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa loob ng church. Di maiwasan may mga ganon. No? Or dahil na-offend, na-stumble, or dahil ayaw sa mga rules and regulations. May mga ganun pong sitwasyon, mga minamahal. Iilan lamang ito na mga dahilan kung bakit po may mga Kristiyanong nag-church hopping. Now, ang pag-aralan po natin ngayong umaga, kasi napag-aralan na natin ang church, di ba? Core values ng church, vision and mission ng church, ang mission ng church sa community. Ano yung last natin pinag-aralan noon? Church evangelism and discipleship. Ngayong umaga po, gusto kong dalhin sa inyo ito. Be loyal to Christ by being loyal to His church. Be loyal to your home church. Be loyal to Christ. Maging tapat ka kay Kristo at sa kanyang iglesia. Kung ang attitude ng Kristiyano, palipat-lipat ng local church, wala doon yung tinatawag nating loyalty. Okay? Be loyal to Christ by being loyal to His church. Ang tanong po dito, paano po natin ipapakita yung loyalty natin or katapatan natin kay Kristo at sa kanyang iglesia? No? Yung loyalty natin hindi dapat sa denomination, hindi sa organization, kundi kay Kristo. No? Kay Kristo dapat doon yung loyalty natin. If you are loyal to Jesus Christ, then you will be loyal to His church. Because yung church is the body of Christ. Katawan niya ni Kristo eh. No? Kukuha tayo ng biblical example. No? Ito yung early church na kung saan nagpakita po sila ng mga hakbang kung paano po sila maging tapat sa Panginoon. Okay? Turn your Bible in Acts chapter 2. Ito yung early church. Ito yung first Christian church. At tingnan natin ulit, pag-aralan natin ulit, based on the passage, kung paano sila naging loyal sa kay Kristo. At paano nila pinakita ito. No? Turn your Bibles once again in Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 41 hanggang verse 47. Okay? Ipitin nyo lang dyan. Kung may Bible kayo, tingnan nyo po yung passage na yun. Diyan tayo magbase ng ating pag-aaralan ngayon. So this early church took several important steps. May mga hakbang silang ginawa na pwede po nating gayahin, no? Bilang pagpapakita ng ating katapatan po sa Panginoong Hesus. Okay? Una po, paano po nila pinakita yung loyalty nila sa kay Kristo? Firstly, by boldly showing their faith in God as a church. No? Sa pamamagitan ng buong tapang na pagpapakita nila ng kanilang pananampalataya bilang isang iglesia. No? Pinakita po nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Okay? Sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng kanilang pananampalataya. Now, look at verse 41. Look at verse 41. Then they that gladly received His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So, ang nangyari po dito, nag-preach si Peter. Okay? Kasi maraming taong pumunta sa Jerusalem during that time.
Now, itong si Peter, napuspos ng banal na Espiritu Santo, nag-preach. At yung pinangaral po niya, yung salita ng Diyos. No, lalo na yung salita ng Diyos patungkol kay Kristo. In short, marami pong naniwala. Maraming sumampalataya kay Kristo. Kaya nga ang sabi ng Bible, verse 41 sa Tagalog, marami ang naniwala sa kanyang mensahe. No? Hindi lang nila narinig, talagang naniwala sila na yung pinapangaral ni Pedro ay totoo. Naniwala sila kay Kristo. Na si Kristo ang Panginoon, si Kristo ang tagapagligtas. No? Take note, yung nangyari po dito, si Jesus Christ po ay tapos na siyang pinako sa cross, inilibing, si Jesus Christ po ay muli nang nabuhay. Okay? At bumalik na sa langit. Yun na po ang nangyari dito. Tapos itong si Pedro, ipinangaral po niya ito. Yung kagandahan, maraming mga tao ang naniniwala. They accepted the message of Christ. Tinanggap nila yon, yung salita ng Panginoon. At hindi lang tinanggap, talagang pinakita nila yung pananampalataya nila. Anong kasunod? Okay? Anong verse? Sa verse 41 ulit. They that gladly received His word, yung naniwala, yung tumanggap sa salita ng Diyos, anong ginawa? Were baptized. Buong tapang nilang pinakita yung pananampalataya na yon. Sumunod sila sa Panginoon, nagpabautismo sila. Kita nyo? They accepted the message of Christ and followed the Lord in baptism. Alam nyo, sa panahon ni Jesus Christ, ay sa panahon ng mga disciples, once ikaw ay babautismuhan, yun ay tanda ng iyong pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Dito, pinakita nila na totoo, naniniwala kami kay Kristo na pinapangaral mo. At bilang patunay ng aming pananampalataya kay Kristo, susunod kami sa Kanya. Kaya kung ikaw sa atin, dito mga minamahal, if you really believe that Jesus is your Lord and Savior, mayroon pa bang pipigil para hindi ka sumunod sa Kanya? Maliban na lang kung hindi total, 100% ang pananampalataya mo sa Kanya. Dito sabi ng Bible, then they that gladly received His word were baptized. Okay? Those who received His word were baptized. So hindi lang po tinanggap nila yung salita ng Diyos. Pinakita po nila yung pananampalataya, lahat po sila nagpabautismo. Sa mga candidates for baptism, no, dito po, may mga kapatid po tayo na nabaptize na. Salamat sa Diyos. No? Kung ikaw ay susunod sa Panginoon, yung unang hakbang na gagawin mo ay pagsunod sa bautismo. Alam yan ng mga na baptize. Ang bautismo ba kasama sa kaligtasan? Hindi. Pero dahil ikaw ay naniwala na kay Kristo, dahil ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, tama lang nasusunod ka sa Kanya. At yung unang hakbang ng pagsunod mo sa Panginoon ay yung bautismo. Dito sa Bible, actually, lahat ng binautismuhan, wala namang na-record dito na nag-baptismal class muna sila. Walang baptismal class dito. Dito sa church, may baptismal class tayo, no? Ang difference, noon kasi talagang seryoso sila at naiintindihan nila yung pagsunod. Yung purpose ng baptismal class natin, inahanda natin yung candidate na hindi siya gagawa ng pagsunod sa Panginoon na hindi niya naiintindihan. Kasi yun yung desisyon na yon, pagpapakita yun ng pananampalataya mo kay Kristo.
So yan ang ginawa po. Those who received His word were baptized. Baka meron dito sa atin na naligtas ka na, naniwala ka na kay Kristo, pero hindi ka pa na-baptize. Pag-pray mo, gusto kong sumunod sa Panginoon. If you have the desire to follow Jesus in water baptism, sabihin mo lang. No? At ihahanda ka para sa baptismal na yon, sa baptism. No? So ito yung nakita natin. Pangalawa, look at verse 42. Yung mga nabaptize na yon, kasi umabot sila ng, ilan ba? 3,000 souls. Can you imagine that? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Paano nila pinakita yung kanilang katapatan sa Panginoon? Hindi lang po naniwala sila, di ba? But sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ibig sabihin, they devoted themselves to studying God's Word. Talagang andun yung kanilang desire na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. Dapat ganyan ang isang Kristiyano. Pagkatapos mong naligtas, nakilala ang Panginoon, dapat mayroon kang desire to study the Bible. Ay, gusto ko pang makilala ang Panginoon sa buhay ko. That's why you read the Bible. No? Parang questionable sa isang nagkiklaim na siya'y Kristiyano at anak ng Diyos, pero wala kang ka-desire to read, to study, to listen to the Word of God. Parang mag-question mark tayo doon. No? Kasi sabi ni Peter, no, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word, that you may grow thereby. No? So, bilang isang mananampalataya, dapat andyan, ipakita natin yung ating katapatan kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aaral din ng salita ng Diyos. No? They devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi lang yon. Sa verse 42 din, they joined together for fellowship. Okay? They spent time together and supported each other. No? Sabi sa verse 42, they devoted themselves, no, to the fellowship. No, hindi lang pala na narinig nila, naniwala sila, nagpabautismo sila. Kung saan tinuturo ng mga apostles yung salita ng Diyos, doon sila. No? Uy, may pagtuturo doon ng mga apostles. Punta tayo doon. No? From house to house. No? Ay, andun sila sa bahay ni ganito, ni kapatid. Sige, punta tayo doon. Kasi yun yung kanilang desire to know God. No? Then, they join together for fellowship. Kailangan po natin ng fellowship, mga kapatid. We need one another. No? Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin yung fellowship. At dito po, ito yung isang paraan na maipakita po nitong church na to yung kanilang katapatan sa Diyos. Umpisa nung sila ay naging mananampalataya, ito na po, they boldly show their faith in God as a church. At yan din dapat ang makita sa atin bilang isang lokal na iglesia. Kung saan, salamat sa Diyos, nag-start na po ang ating Sunday School. At ini-encourage ko po kayo na umattend kayo ng Sunday School. Why? Diyan tayo nag-aaral. Payag ka ba? Okay lang ba sa inyo na itong church na to parang tabingi? May lumalago, tapos mayroong hindi lumalago. One way para lumago ka, kung saan tinuturo ang salita ng Diyos, dumalo ka. Okay? Kaya ini-encourage po natin, yung ating Sunday School, nag-umpisa na, and next Sunday, 9 o'clock po, magkikita po tayo dito. Okay?
At sa Sunday School natin, bring your Bible, bring your notes, no? Magsulat kayo kasi pag-aaral, kaya nga Sunday School. No? Nag-aaral po tayo at hindi lang kayo nakikinig. Talagang sinusulat mo yan kasi gusto mong matuto. No? One way din na nag-fellowship tayo. So yan pong una na makikita natin. Pangalawa po, not only by boldly showing their faith in God as a church. Secondly, by faithfully serving God and His church. Sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Yung paglilingkod natin pala, of course, we serve God. At isang paraan din ng ating paglilingkod sa Diyos, yung paglilingkod natin sa pamamagitan ng Kanyang iglesia. Okay? Pinaglilingkuran natin yung church. Now, look at your Bible please in verse 42. Sabi dito, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread. Ito yung Lord's Supper. No? They observe Lord's Supper. And in prayer. No? In other words, they shared meals, including the Lord's Supper, and prayed together. No? Napakaganda. No? Sama-sama sila. No? Dito sa atin, bihira lang tayo magsalo-salong kumakain. No? Schedule natin minsan. No? Magdala tayo ng kanya-kanyang dala ng pagkain. Total, nagla-lunch naman tayo sa bahay. Pero that Sunday, natin, dito lahat tayo mag-lunch. Makapag-fellowship tayo. Nagawa na natin yan noon, di ba? Ulitin natin yun. Kasi fellowship din yun eh. No? Kanya-kanyang dala ng baon. Pastor, ganito lang kasi yung aming ulap. Okay lang yun. No? Sabi dito, they shared meals. No? Itong akin lang to Huwag kayo kukuha, akin yan. Hindi, kahit maliit lang yan. You share meals to your brethren. No? Including, sabi dito, the Lord's Supper and prayed together. No? They devoted themselves. Yun ang kagandahan. Ano pa? They worship together as one body in Christ with joy and sincere hearts. Verse 46 and 47, tingnan nyo. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. No? Day by day, attending the temple together. No, araw-araw. Pumupunta sila sa templo. Tapos hindi lang yon. Pumupunta sila sa mga bahay-bahay ng mga kapatiran. Tapos anong ginagawa nila? No, they worship together as one body in Christ. Napakaganda. Kaya ito po, every Sunday, we encourage itong corporate worship. No? Yes, mayroon tayong personal worship. Lalo na nung pandemic. No? Hindi tayo magkatipon-tipon kasi pandemic eh, bawal lumabas. So, nag-worship po tayo personal. Ngayon, pwede po tayo magtipon-tipon para sambahin po ang Panginoon. Ito yung ginawa ng mga kapatiran. They worship together as one body in Christ. At sa pagsamba po natin, take note po mga kapatid, kasama po sa pagsamba yung pag-awit para sa Panginoon. Okay? Importante po yung pakikinig. Tama yon. Pero singing is part of our worship. Kaya sa oras na nabigyan tayo ng pagkakataon sambahin ang Panginoon sa mga awitin, sing for the Lord. Okay? Hindi ko alam yung kanta. Okay lang, sunod-sunod lang, ma-familiarize din yan. No? They worship together as one body in Christ. Alam nyo, balang araw sa langit, all we have to do is to worship Jesus.
At ano yan ha? Can you imagine, buong mga mananampalataya sasambahin ang hari ng mga hari. King of Kings and Lord of Lords. Ano kayang kakantahin natin dun sa langit? We do not know. Pero ang alam lang natin, we will worship Jesus in heaven. Eh kung dito hindi ka nasanay, doon kaya baka kaya ma-practice na tayo dito pa lang sa lupa. Mag-practice ako kasi later on someday may grand worship na mangyayari doon sa langit. Okay? They grow together in the Lord as a church. Kagandahan, no? Kung yung church sabay-sabay na lumalago. No? Walang naiiwan. Sabay kayong naligtas, sabay nyo nakilalang Panginoon, pero nakakalungkot yung iba naiiwan. Yung isa, nagiging committed na sa Panginoon. Yung iba naman, hanggang baby pa rin. No? They grow together in the Lord. Their community grew as more people were saved and joined them. Sabi sa verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Napakaganda, no? Araw-araw may nadadagdagan. Dito sa church natin, may nadadagdagan, may nababawasan. No? Hindi ba pwedeng madagdagan na lang araw-araw? But we thank the Lord na dumating man ang pagsubok, importante andyan kayo ngayon. No? Andito tayo ngayon. They grow together in the Lord as a church. So yan po, pangalawa na makita po natin, by faithfully serving God and His church. Pangatlo, by sacrificially supporting God's work and the needs of the church. Sa pamamagitan ng sakripisyong pagsuporta sa gawain ng Diyos at sa mga pangangailangan ng iglesia. Yun yung isang paraan na ipinakita nila yung katapatan nila kay Kristo at sa kanyang iglesia. No? Sabi dito, they shared their possessions and helped those in need. No? Verse 45, tingnan nyo po. Basahin natin. Ready? Begin. And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. They were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need, according sa verse 45. No? May mga kapatiran during that time na siguro materially, financially ay mas biyaya sila. Yung ginawa po nila, pinagbenta po nila yung kanilang mga ari-arian. Sabi dito, they shared their possessions and helped those in need. No? Sabi sa Tagalog, verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian, at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ano makita natin sa church na to? We could see their generosity. Doon sa kanila, walang mayaman, walang mahirap. Doon, nagtulong-tulong sila. Yung mas blessed, financially and materially, hindi nila iniisip ngayon na yung mga bagay mayroon sila ay sa kanila lang. They offered it to the brethren. Lalo na yung mga brethren na nangangailangan sa panahon na yun. Okay? Ganun lang naman ang church. If you are blessed, then God will use you to bless others. Now, kung tayo naman ang binibiyayaan, tinutulungan, huwag din tayong mag-abuso sa mga taong tumutulong sa atin.
Kasi pwedeng mangyaring ganon. Kung ikaw naman ngayon ang i-bless ng Panginoon, then wag mo rin kalimutan yung church. Ganun lang din, no? Para walang mahihirapan at lahat ay pantay-pantay para sa Panginoon. We are one in the Lord, no? We could see their generosity. No? Talagang andun yung kanilang kagandahang loob, mapagbigay na kung anong meron sila, no? At isang bagay yan na dapat ma-learn din natin. No? We must be generous para sa Panginoon. We could see their sincerity. No? Yung kanilang pagtulong, makita natin dito yung kanilang sincerity. We could see their charity, your love. Yung love nila sa Panginoon at sa mga kapatiran. Hindi lang yon, we could see their unity. Nagkaisa sila. And I hope and pray na ganun din. No? Magkaisa tayo. Magtulungan po tayo. Tulungan natin ang church. Ito, nakakalungkot pero nangyayari ito. No? Sa ibang mga churches, may mga kapatiran na tinulungan habang sa pag-aaral, young people, tinulungan hanggang makatapos ng pag-aaral, pinag-pray, hanggang makahanap ng trabaho. Nung nagkatrabaho na, nakalimutan na si Lord. No, anong point? Binibless ka ng Panginoon. Yun yung panahon na nasa need ka. Maraming nag-pray. Maraming nagsakripisyo. Ngayon, ikaw ay binibless na ng Panginoon. Don't forget your local church. Huwag mong kalimutan yung mga taong nanalangin din sa'yo. Huwag mong kalimutan yung mga taong nagsakripisyo din para tulungan ka. Yung iba, naging successful lang, naging professional, nakalimutan na pati church. Kaya maraming mga churches, hirap din pagdating sa mga resources. Why? Ang dami nilang pinag-pray, pero sino ang nakakaalala mag-support sa kanilang church? May mga Christians, ando na sa abroad, naalala ba nila, o yung home church ko doon, kamusta kaya? Yung church doon sa Bacolod, na-bless din ako doon dahil malaki na yung church. Pero marami silang mga Kristiyano, mga kapatiran na nasa abroad. Nagtrabaho na doon sa ibang lugar, but they never forget yung home church nila. Nakita nila, Pastor, parang may need yata ang church dyan. Yung iba sa kanila nag-donate aircon. Kasi ang kailangan ng church, kailangan i-close ang church. Kasi ang tabi ng church, bagsakan ng parang mga isda, malapit doon eh. No? So yung amoy, papasok yan sa church. So ginawa nilang aircon. Pero ang daming mga Kristiyano, wala man kami dyan, yung presensya namin, but we will support our home church. Yun dapat ang ma-develop sa atin. No? Hindi man ibig sabihin na forever andito kayo. Maybe some of you, someday, ililid kayo or mamuhay kayo kung saan man kayo ilid ng Panginoon. May home church kayo. Help your home church. Tulungan nyo. Okay lang ba na minsan ang sinusuportahan natin, ay doon ako, mag-transfer ako ng church, Pastor, kasi ang laki na doon. Tinutulungan nyo yung church na able na. How much yung church na pioneering, nangangailangan, no? Dito sa atin, hindi tayo makagalaw without resources. Paano natin tulungan ito? So without the attitude, yung heart na generosity, charity, and unity, mahihirapan po tayo. Dito po, kung anong pangangailangan ng bawat kapatiran, na-provide po
yung church na provide. By sacrificially supporting God's work and the needs of the church. And last, by committedly standing firm in the Lord and His church. Sa pamamagitan po ng buong pusong paninindigan sa Panginoon at sa Kanyang iglesia. Kahit po dumanas sila ng pag-uusig at pagsubok. Yung Acts chapter 2, yun yung kapanganakan ng church. Doon nag-start yung church. Sa preaching ni Peter, nagkaroon ng group of believers. Sa mga susunod na mga chapters, yung church naka-experience ng persecution. Okay? At makita natin na yung ibang mga apostles, Christians, kung paano sila nanindigan sa Panginoon. Yung iba sa kanila pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Dumanas sila ng pag-uusig, pagsubok, pero hindi sila natinag. They remain loyal to the Lord and to His church. So ito yung mga bagay na tayo po na mga Christians dapat masunod po natin or ma-apply din po natin. Itong church na to, they showed their loyalty to Christ and His church by boldly showing their faith. As a church. By faithfully serving God and His church. By sacrificially supporting God's work and the needs of the church. And by committedly standing firm in the Lord and His church. Now, ito yung challenge ko sa atin ngayon. Blessed ka kapatid na meron kang home church na kinabibilangan. Blessed ka, may home church ka. May church na gumagabay at sumusubaybay sa spiritual life mo. Blessed ka. Blessed ka na may church ka na nagpapakain sa iyo spiritually. Blessed ka na mayroong church na nagre-remind sa iyo, nagre-rebuke sa iyo, kasi concern sa iyo. May church na nag-i-encourage sa iyo, nagpe-pray sa iyo, even to the point na kung kinakailangan kang disiplinahin, gagawin yan sa iyo, huwag ka lang mapalayo sa Diyos. Blessed ka pag mayroon kang church, home church kapatid. Compare mo sa isang Kristiyano na walang church na kinabibilangan. Christian nga sila, pero wala silang home church. So, yung mga Kristiyano na walang church na kinabibilangan, sila yung mga Kristiyanong may tendency mapapalayo sa Diyos. Sila yung mga Kristiyanong mapapariwara. Sila yung mga Kristiyanong maliligaw po ng landas. Bakit? Walang gumagabay sa kanila. Kaya blessed po kayo na may home church po kayo. Okay? Ikaw na kabilang sa local church na ito, be loyal to Christ and His church. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Sa pamamagitan ng pagsakripisyo, pagsuporta sa gawain ng Diyos. Yung suporta po natin sa gawain ng Diyos, hindi lang po ito para tungkol sa financial at material na bagay. Yung presensya mo, malaking suporta yan sa gawain ng Panginoon. Sa pamamagitan ng paninindigan mo sa Panginoon, na anuman ang mangyari, hindi ko tatalikuran ang Panginoon. Mawala man yung iba, ako po ay manatiling tapat sa ating Panginoon. Ganun ba ang ating desire, mga kapatid? Ganun ba yung ating prayer ngayon? Lord, tulungan mo ako na maging loyal sa iyo. Kasi ikaw kailanman hindi mo ako binitawan. Maraming beses kitang kinalimutan, pero hindi mo ako binitawan. And this time, it is now our opportunity. Pribilehiyo din po natin, ipakita po natin sa Kanya yung loyalty po natin. Loyalty to Christ by being loyal to His church.